Nasaan na ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste? Kagabi, sa programa nung hambog, ang tawag niya kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, tanga o kasabwat or both no? Na si Christian Esguerra, isiniwalat po nitong si Director Melvin Matibag na nasa Switzerland daw ito pong mag-ina. Ano kayang ginagawa nila doon sa Switzerland? Hindi na lang natin re-reactionan yung interview kay Director Melvin Matibag na yon ni Christian Esguerra kasi talagang hindi po naging katanggap-tanggap para sa akin ang mga tinuran niya para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, minamayat-maya ko siya sa Facebook at tayo nagtatanong, nagbabayad ba ng tamang buwis itong si Christian Esguerra kaugnay ng kanyang kinikita dito po sa social media? Kasi kung siya'y namumuna sa ating gobyerno, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa estate tax ng Marcos, dapat pangunahan niya muna sa kanyang sarili. Ang laki po ng kinikita ni Christian Esguerra, mga tol, dito po sa YouTube channel. No? Sa aking pakiwari, kumikita po ang kanyang YouTube channel ng hindi po bababa ng 500,000. Baka umabot pa nga po yan ng 1,000,000 kada buwan. Kaya dapat meron pong income tax yan at percentage tax. Ang tanong, sa mga nagtatanggol kay Christian Esguerra, kaya nyo bang sabihin na nagbabayad ng tamang buwis itong si Christian Esguerra, katulad ni Tapuan? Maraming nayayabangan sa akin ngayon sapagkat sinasabi nila ang yabang-yabang mo. Kailangan mo pa bang sabihin na ikaw ay nagbabayad ng tax? Oo naman. Sapagkat malaki yung binabayad natin. At kung ito'y ninanakaw ng mga kurap o balasuba sa ating gobyerno, dapat po nating mag-ingay, dapat po tayong magsalita, dapat po nating ipaalam na ang bawat piso na ibinabayad po natin bilang buwis ay pinaghihirapan po natin. Ngayon, puntahan po natin ito pong ating pag-uusapang mag-ina na si Senadora Loren Legarda at saka si Leandro Lebiste. Sila po ay parehas nasa radar na ngayon ng Office of the Ombudsman. Iniimbestigahan na po sila para sa posibleng plunder at graft and corrupt practices. Meron pong tinatawag na conflict of interest partikular dito kay Loren Legarda na ibinunyag nito pong si dating Mayor Congressman Atienza. Ayon kay Atienza, naglabi daw po itong si Loren Legarda para po yung prangkisa ay maibigay sa kanyang anak. Biruin mo, ang liit lamang ng puhunan nitong si Leandro Lebiste pero siya yung nakakuha ng prangkisa. Naniniwala si Atienza na nung mga panahong iyon, hindi kayang matupad ni Leandro Lebiste yung gampanin na nakaayon sa prangkisa kaya mahigpit niya pong sinigurado na hindi daw dapat maibenta ang prangkisa. Pero ano ang nangyari? Ayon sa mga lumabas na impormasyon, maibenta po ito sa bilyong-bilyong halaga. Kaya instant money, di umano ang nangyari, biglang yumaman. Kaya may mga nagsasabi sa comment section, ano kaya ginagawa nila sa Switzerland? No? Kasi sabi ni Director Melvin Matibag, marami daw masasarap na chocolates doon. Tapos marami din daw po doong mga taguan ng pera. No? Di ko sinasabing magtatago ng pera ang mag-inang ito. Pero ang gamitin na lamang natin na interview, yung isa po sa mga nire-respeto ko, nakakamping, no? Si Attorney Jesus Palsis. Hindi po ako nahahambugan dito kay Attorney Jesus Palsis. Tingin ko tunay na tao po ito, prangka. At kung ano yung gusto niyang sabihin, sasabihin niya. Hindi katulad ni Christian Esguerra na sabi nila magaling daw. At ako naman hindi nakikipagmagalingan. Kasi sino ba naman si Top 1? Ako isang top 1 lamang sa board exam, naging police, na ikukumpara mo sa isang profesor sa University of Santo Tomas na isang journalist, di ba? Talagang magaling siya. Magaling na magaling talaga siya. Kaya wala pong question dyan kung sino po ang magaling sa amin dalawa. Magaling talaga siya. Pero ang tanong, magaling ba siya sa pagbabayad ng buwis katulad ng ginagawa ni Top 1? Pakitag ninyo sa mga nanonood po dito sa Facebook. Mag-ingay tayo. Itag nyo po ang Bureau of Internal Revenue. Itag nyo si Christian Esguerra. Tanungin natin sa BIR kung siya ba ay nagbabayad ng tamang buwis. Nakikita nyo yung nasa header natin? Ayan
O nakikita nyo po ito? Yung tinututukan ko ng mouse ngayon. Yan, ito po ang aking BIR registration. Tutukan nyo ng camera yan at makikita nyo ang tunay kong pangalan, Randy Sosito Nabayra, nagbabayad ng tamang buwis. Si Christian Esguerra ba, na panay banat sa ating Pangulo, nagbabayad ng tamang buwis? Pero dito na tayo kay Attorney Jesus Palsis. Maayos to, kahit kakamping ito. Ako po'y rumirespeto dito kay Attorney Jess. At sa kanyang interview kay NBI Director Melvin Matibag, marami din tayong malalaman, magaling magtanong. Abogado pakinggan po natin. Pero kung paghahambingin natin yung dalawa, kung sino mas magaling, walang binatbat itong si Christian Esguerra dito kay Attorney Jesus Palsis. Tuloy po tayo dito mga tol. Kasama pa rin natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Attorney, gusto ko talagang sabihin ng gabi ito kahit ang dami kong tanong. Okay, quick question. Si Bato, nahuli ba? Hindi. Hindi pa nahuli. Hindi pa nahuli. Oo. Bakit lumabas yung fake news na yun? Huli na, naging bato pa. Yun. Alam ko si Attorney Jimmy Bondok may nilabas na kit. Grabe, akala natin talaga may batong mahuhuli. Pala, ang nangyari, baka lang nahuli. Hindi po bato, ayon kay Director Melvin Matibag. No? May nagpapapansin pa sa akin, naalala ko lamang sa comment section. Ang sabi, nung Alejandra Gonzalez, unti-unting mauubos ang viewers mo kasi pinapatulan mo ang mga manonood mo. Mukhang bago lang talaga yon sa aking channel sapagkat ever since na ako po'y nag-vlog noong August 2020, napatol talaga ako sa mga manonood ko. Hindi ako nagto-tolerate dito para lamang manatili sila sa akin. Alam niya ng mga matatagal ng manonood ni Top 1, never ako ng please. May mga super chatter pa nga dito, nagpapalipad. One time, may nagpalipad sa akin noong $50, no? Akala niya, porkit nagpalipad siya ng malaking halaga, uurungan ko yung mga pangtatanggol niya doon sa isang sinusuportahan niyang vlogger. Pero maayos na kami nung vlogger na yon. Naalala ko lamang, kasi alam niyo mga tol, uulit-ulitin ko. Kapag ka wala nang nanonood kay Top 1, which is hindi mangyayari dahil nandiyan si Mami Best Friend, kahit anong talakayin ko, manonood sa akin yan, hindi ako titigil sa pagbablog. No? Kung hindi na ako kumikita dito sa social media, magpapatuloy pa rin ako sa pagbablog, pero syempre magtatrabaho na ako sa abot ng aking kakayahan at kaalaman. At alam nyo naman kung ano yung trabaho na yan bilang isang tagapagturo sa aming propesyon. No? Ganun lang yon. Kaya wag nyong ipagmamalaki sa akin na wag kong aawayan ng mga viewers. Kung hindi naman tama yung sinasabi ng viewers, bakit hindi ako magsasalita? No? Nandito ako bilang vlogger, hindi po bilang tagapagsilbi ninyo. No? Ako po'y vlogger. Kung ayaw ninyong manood sa akin, wala akong magagawa. Pero kung may napupulot kayong kaalaman kahit paano sa mga sinasabi ko, maraming salamat. Kasi yan talaga ang layunin ko. Hindi lamang umarap sa harap ng publiko para kumita ng pera. Kung hindi, wag na tayo magprangkahan. Lahat naman nagnanais na kumita ng pera. Kaya nga yung iba, hapit na hapit kung mag-livestream, napakarami, di ba? Malalakas pa views na mga yon. Kasi, ganun talaga. After all, hindi tayo mabubuhay kung tayo po hindi kumikita ng pera. Pero dapat, ang layunin natin, hindi lang sa pagkita ng pera, kung hindi makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga manonood. Ngayon, sa pamamagitan ng mga impormasyon na madidinig natin, at sigurado tama ito kasi si Attorney Jess ang nagtatanong at ang sumasagot si Director Melvin Matibag. Kaya patuloy po nating pakinggan ang interview sa kanya ni Attorney Jess. Big post noon. Pero syempre, halos lahat ng tao biglang tinanong ang PNP, tinanong ang NBI. Oh, yes. Oh. So, wala man lang pusok. Wala kasi sa ngayon, honestly, we are conducting surveillance pa rin sa kanya. But we know where he is. The government knows where he is. We're hoping na yung aming lugar na binabantayan is nandoon yun. Yung intelligence na properly used ang intelligence funds. Yes. Properly, tsaka maliit lang yung malaming the confidential funds na. May nakita ako, duda ako. Hindi rin nagbabayad ng tamang buwis si Christian. Kaya kung tunay nga ang duda natin, wala siyang karapatang manghusga sa Marcos family.
Yung pagduruda na yan, mabablangka tayo ni Christian Esguerra kung kaya niyang ipakita itong mga ipapakita ko sa inyo, mga tol. Christian Esguerra, ha? Ang hilig mong punahin si Pangulong Bongbong Marcos. Meron ka ba nito? Nagbabayad ka ba ng tamang buwis bilang content creator? Oo, nagbabayad ka ng tamang buwis bilang profesor. Kasi pagkakaalam ko, yun ang trabaho mo sa University of Santo Tomas. Binabawasan automatic, withheld ang tax mo doon. Pero bilang content creator, may ganito ka ba? Nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Ha? Nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Ha? Nakang teteng na yan. Pagka hindi nagbabayad ng tamang buwis itong si Christian Esguerra, hindi makakaporma sa atin to. Puro kayo puna kay Pangulong Bongbong Marcos, baka sarili ninyo, hindi nyo binabayaran ng tamang buwis. Sige nga. Kung kaya nyong sabihin sa harapan ng publiko na kayo nagbabayad ng tamang buwis. Ha? Balik na tayo dito kay Director Melvin Matibag. Okay, grave threats. Finally, final na po ng DOJ. Ang alam ko, NBI, hindi lang nag-investigate but filed it before the DOJ as a complainant. So, ano ang sentiments or feeling ng NBI ngayon? Kayo, vindicated, proud? Well, kausap ko yung, sila Agent Kalilong to, at saka si RD Lotok, sila yung nag-develop dyan. That's based on the report. So, kausap ko lang si RD Lotok kanina, and of course, they're somehow relieved and happy na at least kinatigan yung kanilang findings, at least on the grave threat. Kasi there were 2 cases, the inciting to sedition, saka yung grave threat. At least doon sa grave threat, pumasok tayo. Yun naman talaga yung mas swak. Yes, and I think it has already been rappelled dito sa Quezon City. Okay. So, happy. Narapol na, kaya malamang sa malamang ngayong Lunes o tung darating na Lunes, Martes, Miyerkules, huwag na sanang paabutin pa ng Biyernes. Ilabas na ang warrant of arrest laban kay Sara Duterte para makita natin nakamugshot. Nakamugshot. Kaya siguro ngayon, panay simba, no? Nagtataka lamang ako dito kay Sara Duterte, paano natatanggap sa loob ng simbahan ito eh. Pero ininyo, presidente ng impyerno, pakilala niya sa kanyang sarili. Baka sabihin niya, mga tatanga-tangang DDS gawa-gawa ko lang yan, hindi sa akin nang galing yan. Sa kanya mismo nang galing na siya'y presidente ng impyerno. Tapos papasok sa simbahan, ganito. Meron pa lang nakakapasok ng simbahan na presidente ng impyerno, anak ng teteng talaga na yan, no? Kakaiba, grabe talaga kaplastikan. No? Ay, naalala ko pala mga tol, dinilit ng Facebook yung ating raffle, kaya mag-re-entry po kayo. No? Pumunta po kayo sa link na ito at mag-comment po kayo ng inyong entry. Basahin niyo po yung mechanics. Sa August 31, meron po tayong raffle, 20,000 pesos. Okay? Ngayon, balik tayo sa interview kay Director Melvin Matibag. Happy si Attorney Lotok, one of the main drivers of that. Third question, PGMN, ano pong update sa court status nun? Kasi if I recall correctly then, NBI, aside from investigating, filed a complaint and syempre, Jenaline Arsenas, meron talaga akong accountant. Kumuha ka talaga ng accountant. Ito yung accounting firm na binabayaran ko mga tulo. Para sa kaalaman po ninyong lahat. Ito po yung accounting firm na binabayaran ko. Ito, Paid Accounting Services. Malapit lang dito sa amin yan, walking distance lang yan. Kaya sila na yung pinili ko. Nagbabayad talaga ako sa kanila para gawin yung serbisyo. Sa akin naman, makapag-comply ako sa BIR. Kung tutusin, kaya ko nang gawin to after na matuto ako. Pero okay lang yon, kumita sila ng bahagya. At the same time, magawa naman nila yung trabaho para sa pag-comply natin sa buwis. Kaya, very proud ako sabihin yan. Ang mga nagagalit lamang kay Top 1 sa pagbabayad ko ng tamang buwis, baka yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, totoo ba yon mga tol? Matanong ko lang kayo. Kayo ba? Dapat ba kayong magalit sa akin? Dapat ba kayong mayabangan sa akin dahil nagsasabi lamang ako ng totoo na ako'y nagbabayad ng buwis? Di ba karapatan natin yun? At dapat bilang social media influencer, bilang isang content creator, ini-influensyahan natin ang publiko. Kasi nahihiya ako sa inyo Yung ang trabaho ay fix ang sahod, di ba? Kami iba-iba kinikita namin dito at malaki.
malaki kinikita ng mga content creator, lalong-lalo na yung mga malakas ang views. Ako nga, mahina ang views. Malaki na kinikita ko eh. How much more yung mga malalakas ang views? Di ba? Tapos tayo, di magbabayad ng tamang buwis. Sila sumasahod ng 50,000 pesos per month, kakaltasan automatic ng buwis. Nakakahiya sa kanila. No? Higit sa lahat, tumitira tayo sa gobyerno, pinupuna natin ng gobyerno. Tapos tayo pala, hindi nagbabayad ng tamang buwis. I am not saying na hindi nagbabayad ng tamang buwis si Christian Esguerra. Kaya nagtatanong tayo, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Panay puna ka kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya ka namin tinatanong ngayon. Siyempre, ang gagamiting witnesses in court ng prosecution is the NBI. That's right. Or It's ongoing. The case ongoing. May trial proper. Trial proper, yeah. Trial proper. So, Pinakamababang bayad sa retainer's fee, ang mura po niya na 1,500. Kasi ang binabayad ko po, 3,500. Tapos ang yearly, 6,500. O, tuloy po tayo dito. nasalang na po yung mga NBI witnesses. Hindi pa ngayon. I have to check kung anong talagang exact status niya. But it's already pending sa And the accused are on bail. nakabilang sila. Dati po sinabi nyo na parang ini-investigate nyo din si Miss CJ Hero. May update po ba doon? I have to check with CCD. Meron kasing nagreklamo sa kanya nung pumunta ron si former Congressman Marvin Rillo. Okay. So, ongoing. Yung CJ Hero na yan, yan yung sinasabing di umano'y kasabwat ni Franco Mabante, no? Sa pangingikil di umano kay Congressman Martin Romualdez. pa din, Yes, if ever. still ongoing. Okay, fourth. Siyempre, ito 18 Maleta Boys. Meron po mga 4 or 5 na nag-recant. Talagang nagpa-interview po sa mga journalists. Tapos nakita na po natin yung affidavits nila recanting. Ang tanong ko po sa inyo, kayo yung isa sa mga una, if not the one who said noon na bayaran itong mga Maleta Boys ng let's say to the tune of 5 million. Yes. Do you feel vindicated and proven right again? Kamusta? Yun yung sinasabi ko, that at least are yung findings namin when we investigated tong 18 individuals na to. Sabi namin, ang conclusion namin, unreliable witnesses. So, at least doon pa lang, hindi natin alam kung alin sa dalawang istorya yung totoo, pero Inconsistent. yes, pag tinignan, Napakahirap ng paniwalaan itong mga marites na to eh. No? Kahit yung una nilang sinabi, itong huling nilang sinabi, mahirap ng paniwalaan. Kasi pabago-bago ng statement. Tapos may mga involved pang pera. Ngayon, ang nambibintang naman doon sa 4 o 3 bumaligtad na, 25 million pesos daw ang kapalit. Anak ng teteng. Nung una, pinagbibintangan sila 5 million pesos. Ngayon yung 3, 25 million pesos naman para daw po mag-recant pabor para kay Congressman Martin Romualdez. Nakakalito na. Pero sana, sa huli, malaman po natin ang katotohanan. mo sa court of law at saka sa atin, ng mga lawyers, we'll say na, teka muna, mukhang mahirap yata na isa lang to na testigo natin. So from the very beginning, hindi nyo sila gagamitin, if ever. Kunwari kayo, may kaso kayong gagawin against anyone, a flood control investigation or what. From the very beginning, you never thought of using them as witnesses. At least initially on the onset, kailangan palalimin. Kasi kung Dami nagagalit kay Christian Esguerra sa comment section. Ikaw ba naman sabihan mo si Pangulong Bongbong Marcos na tanga o kasabwat or both, 'di ba? Magre-react talaga tayo tapos yung mga tagapagtanggol ni Christian Esguerra, wag daw tirahin ang mga dilaw. Tinitira niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi niyo tinitira si PBBM, hindi ako magre-react ng ganito. Kaya tuloy, wala naman ako nakikitang mali kay Christian Esguerra no? Maliban doon sa kahambugan niya. At dahil nga wala akong nakikitang mali, tingnan natin kung lahat tama sa kanya. Tama ba? Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Pakitag nyo ang Bureau of Internal Revenue, mga tol. Itag nyo. Nakikiusap ako sa inyo, itag nyo ang Bureau of Internal Revenue. Malaman natin, ang laki-laki ng kinikita ni Christian Esguerra. 500 to 1 million pesos kada buwan. Dapat may income tax, may percentage tax. Magkano ang percentage tax? Kapag ka kumita ka ng 100,000, 3,000. 3% yan, percentage tax, fix po yan, fix sa isang quarter. Kung kumita ka ng 1.5 million sa loob ng 3 buwan, times 0.03, 3%. Tapos, babawasan niya ng income tax pa. Meron tayong ceiling na 250,000 pesos, non-taxable. Above 250,000, yun na ngayon yung tataksan. Depende pa yun. Pag umabot ng 2 million,
Mayroon pang tinatawag na value added tax. Oh, di ba? Alam ko na. Tinuturuan ako ng accountant ko eh. Kaya ang tanong, nagbabayad ka ba ng buwis ng tama, Christian Esguerra, kung makabanat ka sa Pangulo? Bago ka bumanat sa Pangulo, siguraduhin mong nagbabayad ka ng tamang buwis. Kasi ikaw, nababanatan ko ngayon, pero ako'y nagbabayad ng tamang buwis. Hindi ganun kalaki kinikita ko kumpara sa'yo. Pero, matapat kong binabayaran ang buwis ko. Ikaw. Saan ba sila pwedeng magamit or hindi, di ba? But do you agree with Malacanang? Like si Yusek Claire Castro na sabi nga niya na from the very beginning, unreliable na itong 18 Maleta Boys. Yun yung findings ng NBI. I think we will stand with the findings of the... Ay, totoo yan, Emilia Lopez. Nagagalit sa akin ng ilang mga content creators. Wala akong pakialam kung magalit sila. Kasi mga tol, nagsasalita tayo, nag-i-influence tayo sa kapwa natin. Ito, hindi lang naman para sa mga political vlogger. Sa lahat. Alam niyo ba na kung ang mga content creator mula sa mga nagpapatawas, sa mga nagpapasexy, nagpapapogi, nagpapaganda, kung ano-ano pang mga ginagawa nila sa kanilang mga vlog, kung sila po ay nagbabayad ng tamang buwis, ang laki pong revenue collection yan sa ating gobyerno. Just imagine. No? Si Sergey Bin, magkano kinikita ni Sergey Bin? I do not know kung religiously binabayaran niya ng tama yung kanyang buwis. Sa isang video, pag kumita ka, for example, ng 50,000 pesos, automatic may 3% dyan ang gobyerno. Merong income tax dyan ang gobyerno. Binabayaran mo ba ng tama yon? Ito para sa lahat. No? Kasi kung tayo'y religiously magbabayad ng tamang buwis, baka umasenso ang Pilipinas. Puna tayo ng puna sa mga korap na politiko, tapos sarili natin. Di natin ginagawa yung tama. Hindi lang ito para sa mga content creator, kasama ang mga abogado, kasama ang mga doktor, kasama lahat ng mga profesional. Ang mga doktor, nagbabayad ba ng tama sa kanilang income tax? Halimbawa, may nag-opera halimbawa, ako, nag-EGD ako. Di ba? EGD. Esophagus, gastro, duo, endoscopy. Tapos, colonoscopy. Yun yung medical procedure na pinagdaanan ko nung nakaraan. Almost 90,000 pesos ang inabot. 34,000 ang natipid ko dahil sa PhilHealth. Ang Dr. Speedon, naglalaro sa 30,000 something, tapos merong anesthesiologist na 15,000 something. Dapat doon po sa binawasan na ng PhilHealth na may natira para sa kanila, may income tax doon. Merong percentage tax. Ang tanong, nagbabayad ba ang mga doktor ng tamang buwis? Hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Pero since malakas ang tiwala ko sa mga doktor, pinagpapalagay ko na nagbabayad sila ng tamang buwis. Ang mga abogado kaya. Ang dami sinungaling na abogado. Tuloy tayo dito. Bureau. Medyo tough question, no? Siyempre si Ombudsman, parang he is pressed or forced to use this Maleta Boys for a certain purpose, no? O what do you think? Kasi kayo, Malacanang and NBI, mukhang from the very beginning. Medyo di tayo nakapag-focus sa magandang interview ni Attorney Jess eh. Sige, sagutin ko lamang muna yung ibang issue dyan. Actually, top 1, sabi niya, matagal ko na sanang sabihin sa'yo, bakit mo pinapanood ang mga vlog ni Esguerra? Kaso, di ko na sinabi kasi baka balikan mo ako na nangingialam ako sa vlog mo. Salamat at hindi mo ako pinapakialaman sa vlog ko. Pero, kaya ako nanonood kahit kanino mga tol, hindi naman dahil kay Christian Esguerra, dahil sa kanyang bisita. Di ba? Hindi ko naman panonoorin si Christian Esguerra kung wala doon si Director Melvin Matibag, kung wala si Congresswoman Jinky Luistro, kung wala si dating Senador Antonio Trillanes, etc. etc. Hindi nyo ako mapapanood sa mga yan kung opinion lamang nila yung pagbabasihan ko. Never. No? Sa mga tulad ni Christian Esguerra. Pero kay Attorney Jess, nanonood ako dyan. Kay Professor Richard Haydarian, nanonood ako dyan kahit mga kakamping yan. Kasi may natututunan ako. Kay Christian Esguerra, wala naman ako matututunan doon. Puro tanong lang din yun ang gagawin. Analysis, tanong. No? Hindi katulad dito kina Attorney Jess, matututo ka sa batas. Kay Professor Richard Haydarian, matututo ka sa napakaraming kaalaman. Kay Christian Esguerra, tanong. No? Napagkakakitaan niya nga yung mga bisita niya sa totoo lang eh. To be honest with you, yun ang katotohanan doon.
No? Anyway, masyado na nagiging personal para kay Christian Esguerra. Kaya balik na lang ako dun sa tanong ko. Nagbabayad ka ba ng tamang buwis, Christian Esguerra? O ngayon, tuloy na tayo dito. Pakinggan na natin ang dire-diretso. Ito pong interview kay Attorney Melvin Matibag ni Attorney Jesus Palacis. Unreliable itong 18 Maleta Boys, but the Ombudsman, of course, it's an independent body. They're using or they try to use. Ngayon, nag-recant. That's exactly my answer. Ombudsman is an independent constitutional body. So baka may nakita sila na hindi namin nakikita. Okay. Ayoko naman kayong, pag-awayan. I just have to ask kasi makikita talaga ng tao. Well, saka baka meron namang ibang kinakatingay. I've never seen the entire complaint with regards to the former speaker. So baka naman merong iba na tinitingnan pa. Okay. Ilang yun sa 18 na nanggaling. Hopefully. Kasi ako, in my opinion, of course, not your opinion, Director, no? Since nag-recant na, mahirap na mag-stand yung kaso using the Maleta Boys, kahit na mag-away-away sila in terms of their own testimony. Okay, iwanan na natin yan kasi, ayaw kitang tumutin na top spot, Director. Punta tayo sa honey trap plot with former Congressman Jing Paras. Ano na pong status nung subpoena with not just Kong Jing Paras Lawyers. na sumagot na, but also with the 4 or 5 alleged lawyers na kasama nila to make the plot? They're supposed to attend to the subpoena issued to them tomorrow. Pero nakatanggap na ng sulat yung NCR asking for a postponement to a later date, which is sa August 17. So next week pa. Yeah, sabi ko, nung tinanong ako, sabi, bigyan nyo. Pagbigyan natin lahat ng gusto nila so that they can be afforded the process. And napangalanan yung ibang mga lawyers dito. So do we expect next week for Attorney Rui Rondain to personally appear before the NBI? Well, based on the letter na Ay, yung apat yata yun na abogado, no, na sinasabing kasama daw di umano sa pagpaplano para i-honey trap itong si Executive Secretary Ralph Recto. Let's see, no? After all, lahat naman po ito ay akusasyon. Tingnan natin kung yung mga akusasyon na yon laban sa kanila ay titindig. Pero mukhang malakas po ang ebidensya ng NBI kasi natisod lang po nila ito eh. Hindi naman talaga nila target yung honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto. Nahuli nila yung pinangalanan dito at sa iba pang programa na Lito Banayo daw, pero parang alias Ken lang yung ginagamit ni Director Melvin Matibag. At sinasabi doon na parang binulgar niya. Sir, kaya niyo pa ba kami hinuli dahil politika? Kasi ganito yung sinasabi daw. No? Ayoko naman galing sa akin, baka ma-cyber libel pa tayo. Kaya tuloy po natin pakinggan ang interview dito. pinadala nila, mukhang yun yung gagawin nila. But they have to appear personally dahil yung reason nila for not attending tomorrow is personal. So, ibig sabihin, tomorrow, maybe they're not personally available. On the 17th, they will personally attend. I hope they will attend personally para mas mapaliwanag. But what is the connection of these four lawyers? Of course, usually ang lawyers, we give them deference na quote-unquote, they're just doing their job to represent a client or to advise certain people of their rights. You being a lawyer as well. So, why is that? What's their connection with the case? Well, based on the testimonies, the testimonial, yung mga affidavits na nag-gather namin, it looks like na kasama sila rin sa pag-uusap, doon sa plano. Nakasingit lang ako mga tol. Sa totoo lang, pangarap kong makapanayam itong si Attorney Melvin Matibag eh. Kaso lang, wala tayong contact sa kanya eh. No? Nagpapapansin nga ako, tinatag ko siya eh. Gusto ko talaga siyang makapanayam. No? Kahit sa ganitong sitwasyon lang na StreamYard, marami kasi tayong pwedeng matutunan kay Director Melvin Matibag. No? Marami tayong mga katanungan na pwedeng itanong sa kanya, hindi lamang sa larangan po ng kanyang pagiging direktor ng NBI, kung hindi pati na rin sa kanyang mga nakaraan na magaganda na maaaring maibahagi sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi sa isang punto ng panayam sa kanya, talagang pinaghirapan din ni Director Melvin Matibag kung ano siya ngayon. No? Sila ay hindi galing sa talagang mayamang pamilya at kumbaga mga tol, makikita mo sa kanya yung pagpupunyagi. May mga flaws, normal naman yan sa isang tao,
At maganda rin na maitanong din natin sa kanya. Unfortunately, mukhang hindi natin kakayanin ang powers, no? Kasi parang ang mga napagbibigyan lamang ay mga journalist o kaya reporter, o kaya mainstream media. Let's see, no? Pero pagka ito'y tumakbo sa darating na halalan sa 2028 sa national election, susuportahan ko po ito. At sana suportahan nating lahat. Whether it's true or not, hindi pa natin tayo nag-arrive doon sa conclusion na yon. Pero lumalabas doon sa story na kasama and may lumabas na picture, CCTV sa social media na nandoon talaga sila nag-uusap. Baka po sabihin nila, ay, kinoconsult lang nila kami as to their legal rights kung gagawin nila to. Ganong mangyayari. That will be part of the question pag dumating sila doon sa patawag natin. Pero meron nating mga allegation na lumabas from news reports na meron ng mga prepared affidavits daw from this law firm or lawyers of attorney Rui Rundain na binibigay na lang doon sa talent manager or doon sa mga babae for them to sign. So, how should we appreciate that? Not just as lawyers, but in terms of crime. Anong mangyayari kung meron bang ready-made na affidavit, papapirma na lang sa'yo, hindi mo naman talaga yan experience, pero sabi, just sign. Well, yun yung tinitingnan natin, no? Kasi sa kanila rin ang galing, sa kampo rin nila, na sinabi, nakita ko, may affidavit, I know, you know kung sino yung sinasabi kong lawyer na nagsabi gano'n. So, bakit merong nakareding gano'n? And ibabangga natin doon sa kwento nung sila alias Jen, alias Ken, na yun yung kinikwento rin na merong inihanda na yun yung magiging testimonya namin. So pag tiningnan mo yan, meron criminal liability somehow eh. Okay. At the very least, pero ding kung kasama talaga itong mga lawyers, yung ating CPRA natin, medyo At the very least, unethical. unethical. Kung hindi man criminal, but it looks criminal. At ethical. It smells criminal. Unethical. Well, I'm looking at the pwedeng cases, marami eh. Marami pwede. Ano po possible? Assuming na Assuming yung buong kwento ay totoo Yes, na yes, yung talagang testimony. nagkakonsyaba silang lahat. Pongjing Paras, talent manager, the women, the lawyers, nagkonsyaba sila to make an accusation that is false in relation with parang shenanigans in terms of using the women. Ano po ang possible crimes? Tinitingnan nga natin, sabi ko, at human trafficking, kung hindi man consummated, may attempted dyan. Pwede dyan. Tapos, kung talaga nagkasundo, there should be may conspiracy na. Then yung cybernation of perjury, yung para maging false witness ka. Kung hindi man completed, pwede rin pumasok sa attempted yan. Oo, kasi yung sa revised penal code. Article 6, di ba? Na sinasabi doon. Attempted, frustrated, or consummated. Yeah. So, meron. Tapos, ano yung participation? Sino yung nagbayad, di ba? Baka nalilito na kayo sa mga terminong binabanggit. Ipaliwanag natin ng medyo madali lamang sa ating pangunawa. Attempted, frustrated, consummated. Binanggit yung Article 6 ng Revised Penal Code. Ang tawag po doon, mga tol, is stages, no, of the commission of an offense. Ibig sabihin, kapag ka attempted, tinangkang mangyari yung krimen, pero dahil po sa ibang mga bagay other than sa kanyang sariling kagustuhan, hindi po nagtagumpay doon sa krimen. Doon naman sa frustrated, nagawa na yung krimen, pero hindi po na-produce yung result. Halimbawa, papatayin yung tao, sinaksak sa dibdib. Nadala sa ospital, nagamot ng doktor, na-survive yung tao. Ang tawag po doon, frustrated. Pagka napatay na, consummated. O yan para lang sa mas madaling pangunawa. May mga krimen na wala pong stages. Antemano, consummated kagad. Like physical injury. Walang attempted, walang frustrated, consummated kagad yon. Kasi ang tinitingnan, yung extent ng injury. Meron ding mga krimen na wala pong frustrated, katulad po ng pagnanakaw. It is either attempted or consummated. Marami pang mga discussion dyan, pero wala naman tayo sa loob ng klase, kaya balik na po tayo sa pakikinig po dito kina Atty. Melvin Matibag. Sino yung nandoon mismo na nagkukumbinsi. Tsaka titingnan natin the very nature and personalities ng mga involved, lahat sila. Kapag ikaw ay nagbayad, pwede kang principal by inducement. Yes. Ako lang nag-induce ka eh. Yun na naman. May mga termino na namang binanggit. Mga abogado kasi ito nag-uusap eh. Pero paliwanag natin sa madaling pangunawa. Kapag sinabi pong principal by inducement,
Ang tawag naman po diyan at nasusulat yan sa Article 17 ng ating revised penal code, no? Ito po yung mismong mga gumawa ng krimen, no? Principal ang tawag po doon. Ang principal, sila yung pangunahing kriminal. Sila yung pangunahing kriminal na maaaring makategorize sa tatlo. Principal by inducement, principal by direct participation, and principal by indispensable cooperation. Pag sinabing principal by inducement, nag-udyok. No? Halimbawa, inutusan ka na pumatay, yung nagutos, yun ang principal by inducement. Pag ikaw mismo yung pumatay, principal by direct participation. Pagka ikaw naman yung nag-provide ng mapa, for example, at kung wala yung mapa, hindi matutukoy yung bahay ng tao, ang tawag naman sa'yo, principal by indispensable cooperation. Hindi magiging matagumpay yung krimen kung hindi dahil sa partisipasyon mo. No? Ayan ay tinatry ko lamang ipaliwanag sa inyo para mas madaling maunawaan. Pero sa mga estudyante ng criminology at lalong-lalo na sa mga law student, mas malalim po yung mga pagpapaliwanag yan. Pero balikan natin si Kong Jing Paras. So sila nakasagot na. Initially, I think, sa subpoena ng NBI, no? Ano ang take nyo sa sagot niya plus itong parang recent na lumalabas sa mga interviews nila? Top 1, anong masasabi mo? DDS Dilawan Tandem. Meron ba nun? Kasi ang pagkakaalam ko, ang DDS Dilawan magkalaban. No? Para yung DDS pula. Dati, ang DDS Dilaw magkasama. Bumaklas ang DDS. Kaya nga sinasabi ko, ang DDS, produkto ng Dilaw. No? Yan po yon. Produkto ng Dilaw, si Rodrigo Duterte. Aba, nabuhay na naman si Honda Vega. Salamat sa iyo, Honda Vega. Na ang side nila ay yung talent manager pa ang actually nag-offer ng storya sa kanila plus kung nagbigay man sila ng pera. Ito, very recent lang to, na kung nagbigay man sila ng pera, 5 million or what, financial assistance kasi kawawa naman, malaking tao yung babanggain so kailangan nila ng parang financial buffer. What can you say? Those will be considered. Lahat yan i-consider natin, ano? Pero yun yung storya niya eh. And I'm looking at the affidavit na sinagbit nila, no? Para mga general yung denial. Kaya nga ako, I posted a question, categorically, do you deny na nag-usap kayo nitong si Alias Ken? And they denied. Initially. Na ang sinasabi nito at ano yung pinag-usapan. Initially sabi hindi. Opo. Then eventually sabi nag-usap kaya lang para mag-produce ng pelikula. Oy, Honda Vega, nakalive ako sa Top 1 Opinions. Baka pwedeng lumipat ka doon. Ang nanonood lang sa akin doon, 67 Lipat ka doon. Huwag ka dyan sa Top 1 Live. Probably, may puproduce sila. I just don't know kung pelikula yung ipuproduce nila. Nag-admit sila nung may lumabas ng mga CCTV na photos, Nag-iba na. which one of them I obtained and CCTV footages na may mga naglabas na Sa journalist. GMA, oo. Pero question, tough question. Sa inyo ba galing yan? Kasi No. ina-accuse kayo No. ni Kong Jing Paras, Attorney Mark Tolentino, and Attorney Topacio of trial by publicity. What can you say? Doon nga ako nagtataka. Why are you assuming na sa amin? That is a CCTV footages eh. Ang mga reporter nakakakuha ng mga ganyan eh. At ikaw, there is a reasonable... Hindi mo ako makita sa pinapanood mo. Anyway, mahalaga, naririnig mo si Top 1. Maraming salamat po. expectation ng privacy pag nasa public eh. So, ngayon, uso na yung CCTV eh. So, kami, susulatan nga namin si GMA, kasi sa kanila nang galing GMA kay Jan News. Consulta, Opo. to request him to provide us with that copy so we can authenticate and validate. Because may steps yan eh. Hindi naman porket dyan yung CCTV, tatanggapin na namin. We have to validate it. Sino kumuha, paano nakuha, paano na-obtain. Kasi pwede namang manggaling yan sa establishment mismo. Exactly. Or whoever operates that CCTV. Yes. Diba? Pero ang tanong ko, nagrereklamo din kasi sila Kong Jing Paras at yung lawyer niya na may pinakita daw ang NBI na CCTV pero yung pagpasok at labas lang daw. Yung actual na nakaupo sila, nag-usap-usap, wala daw sa kanilang pinakita kaya gulat daw sila na trial by publicity na may lumabas na ganitong mga footages. Well, actually, gusto nga rin namin to get hold of that eh. Hindi nga naman kami obligated as an investigating unit na magpakita ng mga
ebidensya para kontrahin nila eh. Hindi pa dun yung proseso eh. Alam naman natin, kung final na yan sa piskal at may kaso na, that's the time you will Saka be pa- confronted with all the evidence, di ba? Then, sa court pa rin i-determine kung ano yung value ng evidence na yun at kung admissible ba yan o hindi. Kasi sa complaint affidavit, naka-attach dapat lahat ng mga annexes Correct. or evidence. But just to educate the public, sa sinabi nyo, baka madami kasi hindi nakakaalam nun. Alam nyo naman ngayon, uso yung, ay, wala kaming due process, binaviolate ang due process namin. Why is the NBI not obligated to give whatever evidence it already has to the person na sinasabpina for investigation? We have legal reason, Memorandum Circular 48 of the DOJ, during the conduct of investigation by a law enforcement, which is NBI, hindi kami obligated na magpakita at hindi namin pwedeng ilabas publicly. Then also, doon sa freedom of information, exemption yan eh. If it's undergoing an investigation by the law enforcement, hindi mo kailangan ilabas yan. And that is decided case na ng Supreme Court, pero na yan eh. Actually, ang Supreme Court kapag nagde-decide ng kaso or like yung sa Blue Ribbon na ngayon lang dininay nila yung release of the partial report. Pag ongoing pa yung paggawa, pag deliberative pa, hindi pa siya Yeah. pwedeng i-right to information. Although we're having discussions because lumabas na eh, and hindi naman sa amin nanggaling yung Para mas madaling maunawaan kung bakit ganun ang polisiya, kasi it could compromise the investigation. Ganun lang kasimple yon mga tol. No? Kaya kailangan matapos muna ang investigasyon at kung hindi naman magiging prejudicial doon sa interest ng kaso, pwedeng ilabas sa publiko. No? Ang mga consideration, syempre unang-una dapat hindi ito maaaring maging banta sa national security. At syempre, yung mga confidential information para po sa right to privacy ng bawat individual. Especially yung mga sangkot dyan. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Kaya dapat magbayad ka ng tamang buwis. Christian Esguerra, ha? Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.